Greetings everyone, my name is Jeremiah Salva and explain ko po sa inyo yung pag-validate po sa in-input ni user po. But before that, let me introduce you the other member po na mag-explain po sa iba't ibang code. For the code length check po, ang mag-explain po nito ay si Pitchmon Escopete. Then sa even and odd analysis button naman po ay si King James Demata. Then sa digit frequency report naman po ay si Mike Jason Gagarino. Sa most repeated digits naman po ay si Marilyn Navella. Sa reverse code naman po ay si Leslie Hayco. Sa pattern check naman po ay si John Michael Cabiala. Then sa search digit naman po ay si Brent Michael Ignacio. Then sa clear button naman po ay si Justin Carl Malawi. And dito po sa validate code, dito po ay binavalidate niya po yung in-input ni user. So kada pindot po nila ng button, dito muna pumapasok yung in-input ni user. So dito po yung let even is equal to false, let odd is equal to false, then let repeat number is equal to 1. Dito po nag-declare po kami ng variables. Yung ginagawa po ng mga to is check po kung may even and odd. Then yung repeat number naman po is ito po yung mag-account po para sa mga may repeated na number. Dito po sa if txt that values that length greater than 12 or txt numbers that value that length less than to 6. Kapag daw po yung input ni user is nagko-contain lang po ng mababa sa 6 and hindi po umaabot ng 12 na character, hindi po siya invalid po yung input ni user. So magpiprint po the code must be between 6 and 12 digits. Then kapag naman po yung si user po ay wala pong in-enter, ang lalabas po ay ito si please enter a code. Example po is nag-enter po si user ng 3 characters po, kanyari po yan. Magpiprint po itong the code must be between 6 to 12 digits. Then kapag naman po wala pong nilagay si user, ayan po, ang lumalabas po is please enter a code. Then dito po sa for let num is equal to 0, then num is less than txt numbers that value that length num plus let is valid txt number that char at num. Yung char at, ang ginagawa po nito is nilalagay niya po sa bawat index yung number po na in-input ni user. Dito naman po sa digit validation naman po, dito po ang ginagawa po nito is binavalidate niya po kung yung input ni user is nag-contain lang po ng numbers or digits only. Kunyari po, si user po is nag-enter ng number na nag-contain po ng letter. Pero tama naman po yung length. Ang lalabas po dyan is invalid code, only digits. 0 to 9 are allowed. So, dapat po, digits lang po yung in-enter ni user. Then, dito po sa if is valid, modulo 2 is exactly equal to 0. Ginagawa na po is check niya po kung may even and odd na nilagay si user. So, kunyari po, ang nilagay ni user is puro odd po, tulad nito. Lalabas po na dapat po nagko-contain po yung in-input ni user ng isang even and odd. So, dito po siya papasok. If not even or odd, magpiprint daw po yung the code must contain at least 1 even and 1 odd digit. So, yan po nagprint po. Then, dito po sa if num is greater than to 0 and is valid is exactly equal to txt number that value char num minus 1. Dito po sinecheck niya kung may na-repeat po bang number or digits dun sa in-input ni user. Kunyari po, in-input po ni user is mas apat po na pare-parehas. Like, kunyari magkaparehas po yung 1. Pero tama naman po yung length na nilagay ni user. Magpiprint po yung dapat daw po is more than 3 consecutive undetectable. So, dapat po hindi po lalampas sa 3 yung magkakaparehas po. And ayun lang po. Greetings. My name is Richie Medescopete and I will be explaining about the check length function. Ang check length function ay ginagamit para i-check kung valid ang input bago ipakita kung ilang digits ang inilagay ng user. Sa loob ng function, tinatawag muna ang validate code. Kapag nag-return ito ng true, ibig sabihin, pasado ang input kaya ipapakita sa output kung ilan ang bilang ng characters o digits gamit ang txt numbers that value that length. Pero kapag false ang result ng validate code, ibig sabihin may mali sa input kaya ibinabalik ang focus sa text box na txt numbers para may tama ng user at hihinto na ang function gamit ang return. Sa madaling salita, siguradong valid muna ang input bago bilangin at ipakita ang number of digits. For example, sa pag-input ng mga numbers, example lang po ito kung anong numbers ang ma-input ko rito. Ito yung numbers na aking in-input. And pindutin ko ito. Ito po ang kanyang kinalabasan. Kapag valid ito ayon sa validate code, ipapakita ng program ang message na number of digits 6. Ito rin po ang aking numbers na in-input. Pero kung may maling input tulad ng may letra o bawal na character, hindi lalabas ang bilang ng digits at automatic na babalik ang cursor sa text box para may tama ng user ang kanyang inilagay. For example na lang po ito. Then, pindot. Ito po talaga ang kanyang kinalabasan. Invalid code, only digits are allowed. Greetings everyone, I'm P. James Demata and now we're gonna go for the function naman po ng check even odd. So this function serves as the function inside this button for even and odd analysis, and for starter we declare number for txt numbers that value, and even equals 0 and odd is equals also to 0. So para ma-validate po natin yung code, tayo, if validate code method po natin is equals to false, is magpo-focus po siya dun sa txt numbers, then i-return nyo yun. Then if meron naman po is magkakount siya ng even and odd. For let I is equals to 0, I is less than number length. Sabihin kung less than siya dun sa number length po natin, is magkakaano po yung loop natin. Then
yung digit natin is equals sa number dot carat I. Sabihin yung character po ni I is, ayun po yung kinukuha natin sa digit. Now, if yung digit na yun is na-divide po natin by 2, divisible by 2, and is equals to 0, it is even, then it will increment. Else, it will be the odd, and the odd will be incremented instead of the even. Now, sa ating inner text naman po, sa results, ang ilalabas naman po niya is the total number of even digits is the equivalent of even na inad po natin, and the total number of odd is equals po dun sa odd after po nung loop pagkatapos natin mag-increment nung ating mga digits dun sa ginawa po natin sa character, each characters po nila. So, for example, we put 1, 2, 3, 4, 5, 6 and we press even odd analysis. Therefore, lalabas po na meron tayong 3 even digits and meron po tayong 3 odd digits. So, that's it po from my part. Thank you. Hello everyone, my name is Jason P. Gargarino, and this is my part which is digit frequency. Bali yung function na ito is siya yung ito yung function na ginagamit para bilangin kung ilang beses lumabas yung bawat digit from 0 to 9 na input ng user. And dito sa if na to, validate code is siya yung tinatawag na validate code para i-check kung tama yung input ng user. Kapag mali, ibabalik yung cursor sa input field or sa text number. Then hihinto yung function gamit yung return which is dito. Tapos dito naman sa let result na to is dito namin declare yung variable na result. Bali dito ilalagay ang magiging output. Tapos unti-unti itong madadagdagan habang binibilang yung digits. Tapos dito sa for loop na ito is inuulit-ulit niya yung process para sa lahat ng digit mula 0 hanggang 9. Then si I yung current, itong I na to is siya yung current na digit na binibilang. Tapos dito is nag-declare lang kami ng variable which is count and digit. Bali yung count is bilang kung ilang beses lumabas yung digit. Then yung digit naman is ginagawa yung string yung number para ma-compare dun sa user input. Then dito sa for loop na ito is iniisa-isa niya bawat character sa input user. Bali siya yung index ng bawat character. Tapos ito yung nag-check kung ilan yung length na input ng user. Which is kapag nag-input yung user ng 1, 2, 3, 4, 5, ito yung magiging length ng input ng user na number. 5 kasi 5 number lang yung nilagay ng user. Then dito sa if count na to, siya yung nagko-compare kung pareho yung digits na input ng user sa current digit. Tapos kapag pareho, madadagdagan yung bilang ng count. So ganito yung example niya. For example, naglagay ka ng 1, 1, 4, 4, then 5, 5. Then kapag check mo siya, yung digit 1 is dalawang beses na ulit kasi dalawang beses siyang na-input ng user. Then dito sa digit 4, dalawang beses rin siya na ulit kasi dalawang beses din siyang na-input ng user. Then ganun lang din sa digit 5. Tapos dito naman sa ano na to is ipapakita lang yung digit kapag may lumabas na kahit isang beses. Then ina-append niya sa result yung digit ng bilang nito. Tapos dito sa last part is yung i-print niya na yung output which is the frequency of each digit. And kinoncatenate niya yung result para lumabas yung magiging total nitong lahat na to dito sa the frequency of each digit. So yun lang. Hi, Dang greetings. My name is Marilyn Navea, and I'll be explaining the function most repeated in our access code analyzer, which will be executed when the user clicks this button. So, this function looks at the digits from 0 to 9 inside the input field and finds which digits appears the most time. So, it displays the result here in this field. So, before it do anything, it calls a validate code function, which is a input validation of the program. And if the validation fails, it puts the cursor back here in the input field and stops the function, which is the return. Next, we have the max number, which keeps track of the highest count of repetitions, and the number repeated, it stores the digits that are repeated the most. So, next we have a nested for loop. The outer loop here checks each digit from 0 ascending to 9, and the digit converts the number to a string so it can be compared with the characters in the input. Next, the count tracks how many times a digit appears. Next, we have the inner loop, which goes through every character in the input string because of the txt numbers that value the carat I. And if the character matches the current digit, which is strongly equals to digit, the count is being incremented by 1. Next, if the digit's count is greater than the max number or the current maximum, it updates the max number value and set the number repeated to the digit. While if it's equal, which is the count strongly equals max number, and the count is greater than 0, it adds the digit to the list, so it enables a multiple digits, which is readed as most repeated because they are tied to be the most repeated digits in the access code. Next, we have a case handling, where if there is no digit that repeats. So if every digit only appears once, it shows a message here saying no digit is repeated. While finally, here in the P output inner text, displays the digits with the highest repetition count and how many times they appeared in the access code. So for example, we will enter 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, and 5, 5. Then, for the most repeated, all 1, 2, 3, and 4, and 5 are repeated 2 times. And the max number is the 2, which is the times it had repeated. So that's all for my part. Thank you. Greetings.
everyone, my name is Leslie Maydahico and I'll be discussing po yung function reverse number po ng group namin. So function po, and function name is reverse number, and sa loob na yun po is may if statement or conditional statement po. So validate code yung function din po siya, and tinitingnan po nung program kung ang return niya is false. Kapag nag-true yun, yung text number na input mo is doon focus ng cursor, and magre-return na siya. Tapos hindi na mag-terminate na po tong function na to. Kapag naman na-false po tong if statement na to, is pupunta siya dito. So let reverse equal to null pa lang, kasi diyan ipapasok yung new output ng reverse number. So next po is for loop. So let I equal to x numbers that value that length. So yung magiging value na to is yung length nung in-input ni user. Kunyari 1, 2, 3, 4, 5, 6. So may -1 siya. Kumbaga instead na 0 siya is naging length siya kasi babalik na rin, mag-umpisa siya sa dulo. Kaya length yung kinuha niya instead na 0. So kaya may -1 para hindi mag-out of the bounds yung loop kasi may equal dito. So and next po is mag-decrement yung I mo kada loop niya. And ito naman po is concatenation po. So kumbaga yung reverse na null mo is ipagpa-plus niya yung kukunin ni program na value char at index. Kung ano pong index na nito is ay yung kukunin niya na each na number. And next po, kapag natapos ng loop is mag-p output inner text, and ito na yung magiging output nung display mo, reverse number plus yung reverse na variable mo. Like this lang po. And ito na po yung output, and that's all lang po. Michael D. Fabiala, and I will explain the pattern check function. So una, kapag pinindot ng user yung pattern check button, automatic na tatawagin ng system yung pattern check na function. Then bago tumakbo yung pattern check, itong if validate code equals false, then text number focus, then yung return, ibig sabihin nito, chine-check muna kung valid ba yung in-input ng user. Then kapag mali naman, hihinto agad yung function, then babalik sa cursor sa text box. Then next, itong let count equals 1. Dito nagset tayo ng variable na count. Ito yung nagbibilang kung ilang beses magkakasunod lumabas yung parehong digit or yung number. Nag-start siya sa 1 kasi yung unang digit is counted na agad siya. Then ngayon, papasok yung loop. Atong for let I equals 1, I is less than text number value length, then I++. Nagsimula tayo sa index 1 kasi kino-compare natin yung current digit sa previous digit. Then yung main logic ng pattern check is dito nangyayari. Kung magkapareho yung current digit sa previous digit, example, tatlong magkakasunod or apat na magkakasunod na same number. Kapag pareho sila, dadagdagan natin yung count, ibig sabihin may sunod-sunod na parehong number. Then kapag lumagpas naman sa 3 na parehong number, automatic invalid yung pattern. Then lalabas yung message na pattern check invalid more than 3 consecutive. So try natin magkakaparehas. So ito, invalid or more than 3 consecutive identical digit found yung output. Then else count equals 1. Kapag magkaiba na yung digit, nire-reset na yung count pabalik sa 1. Example, yung tatlong digit is 1, 1, apat na digit is 1, 1, 1, 2. Babalik na siya sa 1 kasi naputol yung pattern. Then kapag natapos yung loop na tama yung pattern na in-input ng user or walang magkakaparehas na tatlong magkakasunod na number, lalabas yung pattern check valid pattern. So i-try natin. So ayan, makikita pattern check valid pattern. Then yun lang for the pattern. Greetings everyone, my name is Ben Michael Asignato. And papagawa ko naman sa inyo yung function ng ating digit search. And proceed tayo. Nagano kami dito ng if statement. Ang if nito, yung validate code, kung false ba, mag-cursor natin, mag-lipat sa text box, and hindi mag-proceed yung ibang function niya. Then ito naman, let digit to search prompt. Mag-probe na siya kung ano yung search natin, try natin. Meron na tayo dito na validate code, and search digit, ito yung lalabas, and ito yung prompt. Then hanapin mo is 2. If 2, ganyan, ayan, lumabas siya. Yan. Ito yung error handling nila, invalid input. Pag mag-search tayo ng, kunyari 8, yan, wala siya. Pag hindi siya na, ito pala yung natin, pag marami yung sinearch, yan, lalabas yung error handling nila, invalid input and please enter a single digit. Dapat isa lang, then dapat number, hindi character, and 0 to 9 lang. Yun lang. Then, pagka okay naman yan, dito pupunta tayo, mag-declare ng variable, yung code natin, yung count, yung position, then loop tayo dito. Ang use ng loop natin dito is yung para malagdagan yung count and yung para malaman kung saan yung position. Pwede na ikot yung loop na to. Nagpo-plus 1 yung position. Para tinitingnan kung saan yung hinahanap. Kung saan position yung hinahanap. Like ganito. Hindi. Ano muna natin to. Yung if count is 0 equals to 0. Ito yung digit. Yung labas na. Try natin. Yung search ko yung 9. Yan. Ang lalabas yung digit. Ay, pag ito pala yung hindi nakahanap. Nga 8. Hanap natin 8. Ito yung lalabas niya. The digit 8 is not found in the code. Kasi hindi naman siya wala tayo dito sa natin. Then yung last, ito na, pagka sinerch mo na talaga, yung natin 9, yung sa pinakadulo. The digit 9 in digit to search appears one time. Ilang count? Isa lang naman kasi input niya, tapos isang 9 lang yung makita. Tapos one time siya na-code. Then, for sure, yung position, yung pinaplasan, and 8 ang lumabas. So, ayun yung position. Yun lamang po. Greetings everyone. My name is Malawit Justin Carl. So, ang explain ko is all about clear output. Kunwari, pag naglagay ako ng numbers, katulad yan, tapos nag-check length ako, ayan, 6 digits. Tapos pag nag-clear ako, mawala yung display ng enter access code and result, katulad yan. At katulad din sa ibang buttons, para lang din sila, magbubura lang din sila. Katulad yan. Ayun, magbubura lang din. Magbubura lang lahat ng naka-display. Ayan.
Katulad yan. Yun lang po.